Pwede pa bang maging miyembro sa SSS ang 60 years old? Ilan nga ba ang age required at age limit sa pagpapamiyembro sa SSS para makakuha ng buwanang pensyon? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, at maaari ka maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw sa lahat ng mga SSS members at maging yung mga magpapamiyembro pa sa SSS. Meron pong isang katanungan mula po sa Dumalo, sa isang Dumalo doon sa katatapos lamang ng Stakeholders Forum na SSS na ginanap po sa Tarlac City last April 2, 2024. At ang katanungan na ito ay tungkol po sa pagpapamiyembro sa SSS, kung pwede pa bang magpapamiyembro ang 60 years old pataas mga ka-vlogs, at ano ba ang mangyayari kung meron ng hulog noon tapos nahinto, tapos ngayon ay 60 years old na, pwede pa ba yung ipagpatuloy? Narito po, panoorin natin ang katanungan at ang sagot mismo mula sa SSS President and CEO Rolando Ledesma Maquez-Saita. Sir, from Barangay Malwit, Victoria, Tarlac. Ang tanong ko po sir sa kami mga senior na may mga kapitan dyan na senior at mga kagawad, hindi na to kami pwede mag-member. Paano ba yun sir? Wala bang amnesty sa mga ganon? Mga senior citizen po na barangay official. Hindi kayo pwede mag-membro? Pwede pa po kami mag-member? Ganito. Yung mga, ito po batas. Alam nyo po, maraming mga batas na kailangan sundan ko. Hindi naman ako congressman, so hindi ko pwede palitan yung batas, tama? Sa batas po, basta wala pa kayo 60 years old, halimbawa, 59 years old kayo po, and 11 months, pwede pa po kayo magmiyembro. Pero pagka umabot na kayo ng 60 po, hindi na pwede. Pero, pag nagbayad kayo dati ng SSS, nagbayad kayo, kahit 60 na kayo, pwede nyo ituloy yun hanggang umabot sa 120 bayad. Okay? Klaro, ulitin ko ha, kung hindi kayo membro ni minsan, hindi kayo nagbayad, 60 na kayo, pasensya na. Sabi ng batas, hindi na pwede. Pero, kung nagbayad kayo dati, kahit minsan lang, kahit 60 na kayo, 61, 62, pwede nyo ituloy yun. Okay? Gayon, marami sa inyo dito, miyembro, na hindi na kayo nagbayad. Gusto nyong malaman yung records nyo? Alam nyo po, pag presidente ng SSS naglalakad, maraming alalay. Lahat yun mga alalay ko, nakaupo doon, may computer doon, pwede nyo nang i-check. Pwede nyo nang i-check yung records nyo para pwede nyo na simulan ulit ang pagbayad. Okay? Klaro na? Klaro? So ayun mga ka-vlogs, ayon po sa SSS President ay kung atin pong pagbabasihan ng batas ay sinasabi po nito na ang mga magpapamiyembro sa SSS ay dapat hindi pa tumutungtong sa 60 years old. So malinaw naman po sa sinabi ng batas na dapat wala pang 60 years old ay miyembro ka na ni SSS, dahil kung ikaw ay 60 years old na ay hindi ka na pwedeng magpamiyembro sa SSS. So hindi ka na protektado ni SSS kung 60 years old ka na. Well, sa mga nagtatanong kung halimbawa ngayon na 59 years old ka pa, 59 years old ka na,
tapos ilang buwan na lang, halimbawa 59 years old and 11 months, no, yun yung example na binigay ng SSS President. Tapos isang buwan na lang ay magsi-60 ka na. So, pwede ka pang magpamiyembro sa SSS. Ano na yun siya mga ka-vlogs? Pahabol na yun siya para maging miyembro ka ni SSS. So, pag 59 years old ka, tapos pwede ka pang magpamiyembro kay SSS. Pero hindi ibig sabihin na pag 60 years old mo ay pensyonado ka na, no? Hindi po yun siya automatic na pensyonado ka na dahil kailangan mo pang buuhin, no? Continuous pa yung payment mo, continuous pa yung contribution mo hanggang mabuo mo yung 120 months na monthly contribution para ikaw ay qualified na mag-apply sa SSS pension, no, retirement pension kay SSS. So, yun, at least kahit 60 years old ka na, kahit senior citizen ka na, ay pwede ka pa rin pong mag-continue sa paghulog kay SSS para nga maging pensyonado ka na. So, yun yung kaibahan. Pero kung 60 years old ka na talaga ngayon at magpapamiyembro ka pa, hindi na po talaga siya po pwede mga ka-vlogs. Pero, no, meron pong pero, ulitin po natin yung sinabi ng SSS President, pero kahit kayo ay senior citizen na ngayon, halimbawa 60 years old ka na, 61, 62, or kahit 70 years old ka na, no, senior citizen ka na, tapos noong kabataan days mo pa ay may nahulog ka, may contribution ka kay SSS kahit isa, dalawa or tatlong hulog, ay pwede mo yun siya i-continue ngayon kahit senior citizen ka na mga ka-vlogs, no? Pwede mo yung i-continue basta may hulog ka noon, no? Para mabuo mo yung 120 months na contribution para magka-pension ka. So, ang kailangan mo lang gawin, no, kung isa kang senior citizen ngayon at gusto mo ipagpatuloy dahil meron ka nga pong nasimula noon at matagal lang nahinto, ang gagawin mo lang ay pumunta ka lang po sa pinakamalapit na SSS branch na andyan po sa inyong lugar at magpa-consolidate kayo, no, magpa-update kayo ng inyong records para makita po ang inyong last na hulog, no? Magpa-update kayo para ma-continue po yung inyong hulog kay SSS mga ka-vlog. So, yun po yung kasagutan para sa mga nagtatanong kung pwede pa bang magpamiyembro ang isang 60 years old sa SSS at ano ang mangyayari, no? At ano ang mangyayari kung matagal ka ng hindi nakahulog kay SSS pero ngayon gusto mong i-continue at ngayon nga ikaw ay senior citizen. So, yun po yung mga kasagutan mga ka-vlog. So, in fact, no, kung i-continue po natin ang ating hulog kay SSS ay tuloy-tuloy po nating ma-enjoy ang mga benepisyo, no, sa kay SSS. Meron pong 7 benefits kay SSS. Una po dyan, yung tinatawag natin na sickness benefit. Pangalawa, ang disability benefit. Para sa kababaihan naman, andyan po yung maternity benefit, yung funeral benefit, yung death benefit, retirement benefit, kung tayo nga ay magsi 60 years old. At kung makukumpleto na natin ang 120 months contribution, ayan, retirement benefit, no? At yung panghuli, no, nakalimutan ko lang. Pero 7 yung benefit ni SSS mga ka-vlogs. Pero aside from that benefit, ay pwede po tayong maka-avail ng kanilang mga programa gaya po ng SSS Salary Loan, meron po tayong SSS Calamity Loan, SSS tinatawag natin na Educational Loan, no, at iba pa, may structural loan pa na ino-offer ni SSS. And aside from that, no, pwede din po tayo mag-invest, mag-save through the West Plus program ni SSS mga ka-vlogs. No, kung gusto po nating tataas, lalaki po yung ating pensyon pagdating ng araw, tayo nga ay magre-retire na kay SSS, ay pwede tayo ngayon mag-save, no, through the SSS West Plus mga ka-vlogs. So, ang West Plus ay tinatawag po yung Workers Investment Savings Program mga ka-vlog, no? West Plus program na SSS. Pwede tayo dyan for as low as 500 pesos monthly, no? For as low as 500 pesos monthly mga ka-vlogs. Pwede tayo mag-invest dyan, mag-save. So, sa isang taon, meron pong
I think 6 to 7% na interest yan sa ating savings. Now, unlike sa mga bangko na 1% lamang yung interest ng ating savings, no? Dito sa SSS Swiss Plus Savings ay pumapalo sa 6 to 7%. So, malaki siya, no? In the whole year, ay meron pong yung 10,000 mo merong 600 to 700 pesos na interest, no, para sa iyong savings. So pwede kayong mag-invest diyan, mga ka-vlog. So marami po talaga ang benefits sa pagiging miyembro kay SSS, kaya mas mahalaga po, no, na habang ngayon na hindi pa tayo nagsi-60 ay magpapamiyembro na tayo sa SSS, no. Huwag na nating antayin na doon na natin ma-realize pag 60 years old na tayo, saka tayo magpapamiyembro sa SSS. So at least ma-enjoy natin po yung ating retirement pension kung tayo ay tutungtong nasa 60 years old, mga ka-vlog. So sa mga 59 years old dyan, ayan, pwede pa pong humabol sa pagpapamiyembro kay SSS kahit po next month ay magsi-60 na kayo. Pwede pa kayong humabol, mga ka-vlogs, no? Habol po kayo para maging protektado po kayo ni SSS. Sa mga gusto magpamiyembro, pwede kayong mag-generate ng yung SSS number online. Ayan, punti lamang po kayo sa www.sss.gov.ph. Ayan, mag-register po kayo, mga ka-vlogs. And then, pag once na-generate na po yung SSS number nyo, kasi pag mag-apply po kayo or kukuha kayo ng SSS number online, hindi po yan siya ura-urada na ibibigay sa inyo ang SSS number. So, ang mangyayari dyan, mag-aantay kayo ng 3 working days, no, para i-check nyo po yung email nyo, yung email address nyo. Kaya dapat tama yung email address nyo dahil doon po isi-send yung inyong SSS number. So, kung may SSS number na kayo, pwede nyo pong i-verify yon sa pinakamalapit na SSS branch na nasa inyong lugar, mga ka-vlogs, no? Pag nakakuha kayo ng SSS number online, no, pwede nyo yung i-verify sa SSS branch, no, na malapit sa inyo para makasimula na kayo ng hulog, no, at saka para makasubmit kayo ng mga other documents, no, gaya ng birth certificate nyo, and then birth certificate ng mga dependents kung meron kayong mga i-declare na mga dependents, mga ka-vlogs. So, be a member na, no? Be a member na sa SSS at maging protektado nga po dito sa Social Security System. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na pindutin ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, i-comment nyo lang sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.